May isang katotohanan na hindi sinasabi sa karamihan ng lalaki. Hindi ka hinuhusgahan ng babae pagkatapos mong magsalita. Hindi rin pagkatapos ng unang tanong mo. Hindi rin pagkatapos ng kwento mo. Hinuhusgahan ka niya bago ka pa makapagpakilala. Sa unang 30 segundo, may desisyon ng nabuo sa isip niya. Hindi final pero malinaw ang direksyon. Sa loob ng 30 segundong iyon, tahimik siyang nagtatanong. Safe ba to? Confident ba to o nagpapanggap lang? May direction ba to sa buhay? May control ba to sa sarili niya? At ang mas masakit pakinggan, hindi niya ito sinasagot gamit ang logic, emosyon ang ginagamit niya, instinct. Kaya kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, kung mali ang unang basa niya sa'yo, hahabulin mo na lang ang impresyong ikaw mismo ang sumira. Sa video na ito, hindi kita tuturuan ng pick-up lines, hindi kita tuturuan ng script. Tutulungan kitang maintindihan kung paano ka binabasa ng babae bilang lalaki para hindi mo na kailangang magpanggap. Unang impresyon, ang tahimik na hatol ng babae. Sa unang 30 segundo, hindi ka pa tao sa mata ng babae. Isa ka pang signal. Signal ng danger o safety. Signal ng leadership o insecurity. Signal ng emotional stability o emotional burden. At mahalagang maintindihan mo ito, hindi ka binabasa ng babae bilang individual. Binabasa ka niya bilang pattern. 1.1. Hindi ka niya tinitignan, ina-assess ka niya. Maraming lalaki ang mali ang akala. Akala nila tinitignan sila ng babae para i-rate ang itsura. Hindi. Ang ginagawa ng babae ay assessment, hindi admiration. Halimbawa, pumasok ka sa isang lugar, hindi ka niya tinitignan para sabihin, "Gwapo ba to?" Ang tanong niya ay, comfortable ba siya sa sarili niya? Aware ba siya sa paligid niya? May tension ba siyang dala? Kaya may mga lalaking hindi kagwapuhan, pero may dating, at may mga pogi pero parang may mali. Hindi dahil sa mukha, kundi dahil sa energy na dala. 1.2. Posture at galaw. Dito pa lang may score ka na. Bago mo pabuksan ang bibig mo, may puntos ka na. Paano ka tumayo? Paano ka umupo? Paano ka gumalaw? Paano ka huminga? Ang lalaking balisa, mabilis gumalaw, palingalinga, automatic na binabasa bilang emotionally unstable. Hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin hindi ka grounded. Practical example. Isipin mo dalawang lalaki. Yung una, mabilis magsalita, madalas mag-adjust ng damit, laging nag-aayos ng kamay, parang may hinahabol na validation. Yung pangalawa, mabagal gumalaw, relaxed ang balikat, hindi nagmamadali magsalita, tahimik pero aware, pareho pa silang hindi nagsasalita. Sino ang mas may authority sa paningin ng babae? Hindi dahil alpha siya, kundi dahil wala siyang kailangang patunayan. 1.3 ang mata, hindi lakas kundi control. Ito ang madalas hindi gets ng lalaki. Akala nila, kapag titigan ng titigan, confident na. Mali. Ang confidence ay hindi intensity, kundi control. Ang lalaki na, iwas tingin, o sobrang titig na parang gutom. Parehong may problema. Ang isa ay takot, ang isa ay desperate. Ang hinahanap ng babae ay lalaki na, kayang tumingin, kayang umiwas, at hindi nagre-react sa pressure. Practical example. Kapag tumingin ka sa babae, tapos bigla siyang tumingin pabalik, anong gagawin ng insecure na lalaki? Iiwas agad? O tititig ng sobra para bumawi? Anong gagawin ng grounded na lalaki? Natural na eye contact, walang pilit, walang kaba. Hindi siya nanalo dahil sa lakas ng titig. Nanalo siya dahil hindi siya apektado. 1.4. Emotional baggage. Ramdam yan kahit tahimik ka. Ito ang hindi matanggap ng karamihan. Nararamdaman ng babae kung may dala kang emotional need. Hindi dahil psychic siya, kundi dahil pattern reader siya. Ang lalaking may galit sa babae, may insecurity, may uhaw sa atensyon, may bitterness sa past. Kahit hindi magsalita, lumalabas yan sa micro-behaviors, sa way ng pagtayo, sa way ng paghinga, sa way ng pag-react. Body language at emotional control. Bakit mas nakaka-attract ang kalmad na lalaki? May isang bagay na hindi kayang dayain, kahit gaano ka pa kagaling magsalita, body language. Pwede kang magsinungaling gamit ang bibig mo. Pwede kang magpanggap gamit ang tono ng boses. Pero ang katawan mo, nagsasabi ng totoo kahit ayaw mo. At ang babae, sanay na sanay magbasa nito. 2.1. Ang babae ay mas nakikinig sa katawan kaysa sa salita,
Ito ang madalas ikinagugulat ng lalaki. Akala nila, okay lang kahit kabado ako basta maayos sinasabi ko. Hindi ganun ang basa ng babae. Kapag magkaiba ang sinasabi ng bibig mo at ng katawan mo, ang paniniwalaan niya ay ang katawan. Halimbawa, sinasabi mo, chill relax lang ako, pero ang katawan mo, nakaangat ang balikat, mabagal ang hinga. Paulit-ulit ang galaw ng kamay, hindi mapakali ang paa. Sa isip ng babae, hindi ka relaxed, pinipilit mo lang. At dito papasok ang isang mahalagang concept, congruence. Pagtugma ang loob, katawan at salita, ang lalaking congruent kahit simple lang magsalita, ramdam na buo. 2.2. Bakit red flag ang over-explaining? Isa ito sa pinaka-common na mali ng lalaki sa unang interaction. Kapag kabado, sobra ang paliwanag, sobra ang detalye, sobra ang depensa, hindi dahil gusto niya mag-share, kundi dahil gusto niyang tanggapin siya agad. Pero sa mata ng babae, ganito ang basa. Bakit kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo? Bakit parang may utang kang paliwanag? Practical example. Tanong ng babae, anong work mo? Insecure response. Ano kasi? Ganito yan, medyo complicated pero ano? Dati ganito tapos ngayon ganyan. Grounded response, finance. Banking industry. Tapos tahimik. Hindi dahil suplado, kundi dahil wala siyang kailangang patunayan. At ironically, mas nagiging curious ang babae sa taong hindi nagbebenta ng sarili. 2.3. Ang kapangyarihan ng poses. Ito ang sikreto na bihira mong marinig. Ang katahimikan kapag hawak mo, nagiging authority. Ang katahimikan kapag kinatatakutan mo, nagiging awkward. Ang babae, very sensitive sa kung paano ka humawak ng pose. Practical scenario. May sinabi ka, tumahimik siya. Ang insecure na lalaki, magdadagdag agad ng salita, magjo-joke para punan ang katahimikan. Magtatanong agad para may response. Ang emotionally stable na lalaki, tahimik lang, relaxed, hindi nagpapanik at sa loob-loob ng babae, hindi siya natitinag. Hindi siya naghahabol ng reaction. Sa nature ng babae, ang lalaking hindi natitinag ay interesting. Pananalita at frame. Paano ka binabasa ng babae sa paraan ng pagsasalita mo? May isang bagay na kailangan mong tanggapin bilang lalaki. Hindi mahalaga kung gaano ka katalino, mas mahalaga kung paano mo ipinapakita ang katalinuhan mo. Sa unang 30 segundo, hindi pinapakinggan ng babae ang content ng sinasabi mo. Pinapakinggan niya ang frame. Ibig sabihin, sino ka habang nagsasalita? Gaano ka ka-sure sa sarili mo? May hinahabol ka ba o wala? 3.1. Frame. Ikaw ba ang may direksyon o ikaw ang umaangkop? Ang frame ay parang invisible structure ng usapan. May dalawang klase ng lalaki sa unang interaction. Type 1, reactive. Umaayon sa mood ng babae, binabago ang tono depende sa response niya. Natitinag kapag malamig o tahimik siya. Type 2, grounded. May sariling tempo. May sariling tono. Hindi natitinag kahit hindi siya i-validate agad. Sa mata ng babae, ang type 2 ay may inner leadership. Practical example. Babae, medyo tahimik ka. Reactive response, sorry, ganito lang talaga ako, hehe. Grounded response, ganun talaga ako minsan. Walang paliwanag, walang depensa. Hindi siya rude, hindi rin siya submissive. Simple lang pero buo. 3.2, tonality. Hindi lakas kundi consistency. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan malakas ang boses para magmukhang confident. Hindi. Ang hinahanap ng babae ay consistent na tono. Hindi pa bago-bago. Hindi pa taas-baba dahil sa kaba. Kapag ang tono mo, biglang bumababa kapag may tanong, biglang tumataas kapag nag-e-explain, biglang bumibilis kapag kabado, automatic ang basa. Hindi siya sure sa sarili niya. Practical scenario. Magkausap kayo. May konting silence. Insecure tonality. Biglang bibilis magsalita. Parang hinahabol ang moment. Grounded tonality. Mabagal. Klaro. Hindi nagmamadali. Hindi dahil cool. Kundi dahil wala siyang takot sa pause. 3.3. Choice of words. Direktang lalaki versus defensive na lalaki. Mapapansin mo ito kapag nagtagal ka sa pakikinig sa sarili mo. Ang insecure na lalaki, maraming siguro, maraming baka, maraming kung okay lang. Hindi masama maging polite, pero masama maging apologetic sa existence mo. Practical example. Instead of,
Siguro pwede tayong mag-usap minsan kung okay lang sa'yo. Grounded, usap tayo minsan. Hindi pilit, hindi demanding, simple, malinaw, direkta. At tandaan, ang diretsong pananalita ay signal ng emotional maturity, presence at masculine stability. Bakit may mga lalaking tahimik pero ramdam na ramdam? May mga lalaking pagpasok pa lang sa kwarto, may bigat na agad ang presensya. Hindi sila maingay, hindi sila dominante magsalita, hindi rin sila naghahanap ng atensyon. Pero ramdam mo, ito ang tinatawag na presence. At sa unang 30 segundo, mas mahalaga ang presence kaysa sa kahit anong linya. 4.1. Presence ay resulta, hindi technique. Unahin natin ito. Hindi mo pwedeng gayahin ang presence. Hindi ito posture lang. Hindi ito boses lang. Hindi ito slow movement lang. Ang presence ay byproduct ng inner stability. Ibig sabihin, alam mo kung sino ka, alam mo kung ano ang kaya at hindi mo kaya, hindi ka naghahanap ng validation sa paligid. Kapag ang loob mo ay magulo, kahit gaano ka pa kagaling umarte. Ang simple mistakes Makius Talficaus, may leak yan. At ang babae, nararamdaman ng leak. 4.2. Masculine stability. Bakit mahalaga ito sa babae? Ito ang isa sa pinaka hindi naiintindihan ng lalaki. Ang babae ay hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Naghahanap siya ng consistent na lalaki. Consistent sa emotion, energy, pagtrato, reaction. Sa unang 30 segundo, pinabasa niya kung pabago-bago ka ba. Practical example. May konting awkward moment. Unstable man. Nagpapanik. Nagbabago ng tono. Nagjo-joke agad para ma-fix. Stable man. Hindi nagbabago ang body language. Hindi nagmamadali. Hindi ini-interpret bilang threat. Ang stable na lalaki ay hindi madaling ma-shake. At sa subconscious ng babae, kung kaya niyang i-handle ang maliit na discomfort, kaya rin niyang i-handle ang mas malaki. 4.3. Ang lalaking. Hindi nang hihingi ng space pero meron. Ito ang tahimik na power. May mga lalaking, kailangan magsalita para mapansin, kailangan mag-explain para respetuhin, kailangan magpakitang gilas para may dating, at may mga lalaking, nandyan lang, tahimik, puwo, at kusa silang binibigyan ng space. Hindi dahil dominante sila, kundi dahil hindi sila nakikisiksik. Mga common mistakes ng lalaki, sa unang 30 segundo na agad nagsasara ng pinto, hindi ka nire-reject ng babae dahil kulang ka. Madalas nire-reject ka dahil may mali kang signal sa umpisa pa lang. At ang masakit dito, karamihan sa mga signal na to ay hindi mo namamalayan. Isa-isahin natin. 5.1. Masyadong mabilis magpakilala ng sarili. Isa ito sa pinaka-common. Sa unang 30 segundo, maraming lalaki ang gustong ipakita agad kung sino sila. Ano trabaho nila? Ano pinagdaanan nila? Ano mga plano nila? Ano mga struggles nila? Ang problema, hindi pa siya ready makinig sa mata ng babae. Hindi pa kita kilala, bakit mo agad binubuhos lahat? Practical example. Kakamit pa lang, lalaki. Alam mo, ganito kasi ako. Medyo introvert ako pero kapag close na tayo, madaldal ako. Red flag. Hindi dahil introvert ka, kundi dahil hinihingi mo agad ang understanding niya, ang grounded na lalaki. Hinahayaan muna ang moment, hindi nagmamadali mag-explain ng identity. Hindi nag-a-apply ng emotional pressure. 5.2. Pagiging overly nice sa simula. Linawin natin. Hindi masama maging mabait, masama maging people pleaser. Overly nice means sobra ang agree, sobra ang compliment, sobra ang availability. Sa unang 30 segundo, ang babae ay nag-check. May sariling stand ba to? Kapag wala, automatic ang basa, madali siyang i-control. At ironically, dito nawawala ang attraction. Practical example. Babae, mahilig ako sa ganito. People pleaser. Ayo, gusto ko rin yan. Kahit hindi. Grounded, okay yan ah. Hindi niya kailangang mag-pretend. 5.3. Pagiging defensive. Kahit walang attack, ito ang silent killer. Kapag tinanong ka ng simpleng bagay, tapos parang may pinapatunayan ka agad, babae, ang tahimik mo, defensive. Hindi naman sa tahimik. Sadyang ganito lang talaga ako. Kasi ayoko nung masyadong maingay tsaka stop. Walang attack. Walang judgment. Ikaw lang ang naglagay ng bigat. Grounded response. Ganun talaga ako minsan.
Walang emosyon, walang drama. Kung may isang gusto akong tandaan mo sa buong video na to, ito yon. Hindi ka binabasa ng babae para husgahan ka. Binabasa ka niya para malaman kung safe kang pumasok sa mundo niya. At sa unang 30 segundo, hindi niya hinahanap ang pinakamatalino, hindi niya hinahanap ang pinakamadaldal, hindi niya hinahanap ang pinaka-alpha sa kwarto. Hinahanap niya ang pinaka-stable. Kung napansin mo, wala akong binigay na magic line. Wala akong binigay na technique para mapabilib siya. Kasi ang totoo bro, hindi ka dapat nag-a-adjust para magustuhan. Dapat inaayos mo ang sarili mo para maging solid ka kahit walang audience. Kung may tumama sa'yo sa video na to, hindi ibig sabihin may mali ka. Ibig sabihin, aware ka na. At awareness ang unang hakbang ng tunay na confidence. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong content tungkol sa stoicism, masculine frame, nature ng babae, attraction na hindi pilit, at self-mastery na hindi pang ego, mag-subscribe ka sa channel na to. Hindi para sumama sa trend, hindi para magmukhang cool, kundi para unti-unti mong buuin ang sarili mo bilang lalaki. Kung may kakilala kang lalaking, laging nag-overthink sa babae, laging natatakot ma-reject, laging nag-a-adjust para lang magustuhan, i-share mo sa kanya ang video na to. Hindi para turuan siyang mambabae, kundi para tulungan siyang tumayo ng maayos sa sarili niyang paa. At kung gusto mo pa ng part 2, part 3 deeper breakdowns, comment mo lang kung anong topic ang gusto mong susunod. Tandaan mo to bro, ang lalaking buo, hindi naghahabol ng atensyon. Siya ang pinapansin. Kita-kits sa susunod na video.